Tinuturing na matagumpay ikatlong Metro Manila Shake Drill, pero aminado MMDA na mayroon pa rin mga dapat ayusin para pagandaan ng tinaguriang The Big One. Kaugnay po niya, makausap natin live si MMDA Chairman Danny Lim. Chairman Lim, good morning po. Welcome sa unang balita. Good morning, Arnold. Good morning, Rhea, Susan. Yes, thank you, sir. Katatapos ng ating shake drill at matagumpay naman, ikumpara natin sa nakalipas na mga exercises na ganito, marami tayong improvements na nakita. Lalong-lalo na sa area ng partisipasyon ng mga local government units. Noon, halos walang kasali sa ehersisyo ng mga kasama natin sa barangay level. This time, napakarami pong barangays ang kasama. At sa area ng communication naman, ang ganda ng improvement. Before, halos hindi magkausap-usap, walang linya. Yung mga quadrants, yung pinaka-main emergency operating center natin. Ngayon, kahit paano meron. Of course, dapat tuloy-tuloy na gawin natin ito. And sa bawat exercise, dapat makakita tayo ng pagtaas ng antas ng kahandaan, preparasyon. At marami pa tayong dapat i-improve. Yung communication na nabanggit ko, marami pa rin dapat i-gawin dyan. Hindi pa rin centralized yung communication? Well, meron naman. Pero ideally kasi dapat may communication mula sa yung main emergency operation center sa Taguig sa mga quadrants. And then dapat yung mga quadrants meron ding communication sa mga LGUs. So between the quadrants and LGUs may ilan na may problema. Yung iba naman na quadrants natagalan na mag-put up ng communication with the main. But on the whole, pag-umpisa ng exercise, napakabilis po. Yung pag-put up ng mga quadrant centers natin, ang bilis nakaput up. Chairman, sabi daw, dagdag din daw yung psychological preparedness. Kasi yung kagaya nung nangyari sa Ormoc, parang ilang linggo lang silang nag-shake drill dun eh. Pero nung lumindol, nakita nyo parang nagpanik pa rin yung mga tao. Yes. Diba? Kasama po natin yung DOH dito. At may representante yung DOH, hindi lamang sa main emergency operation center natin, hanggang down to the quadrant level. May nabanggit kami yung unplanned shake drill, yung bigla na lang na tutuloy po yun, Chairman. Pinag-uusapan din natin. Maybe siguro eventually planuhin natin na medyo kombinasyon. Dahil pwedeng, siguro napakahirap na totally unannounced, na talagang mabibigla lahat yung buong Metro Manila. But in the process, pwedeng mag-inject tayo ng mga sitwasyon na unannounced. Sa bagay, kasi nga ang lindol, hindi naman natin nga alam kung kailan di ba? Yes. Kaya lang kasi baka magka-stamp. Yun yung mga syempre iiwasan. Dahil mag-panic talaga, mag-stampede. Dati yung mga previous exercises natin kasi isang araw lang. In fact, a few hours. Umpisa, magkakandak ng mga practice drills. Pagkatapos nun, tapos na. Wala na. This time, ginawa nating mahaba-haba. 3 araw na exercise. Pang-apat yung assessment natin. Bakit hinabaan natin yung exercise? Dahil sa totoo lang, kung totoong pangyayari ito, after 12 days, after 24 days, dun mo palang malalaman yung tunay na extent ng damage, yung mga problema. May mga lugar dyan na kailangang i-evacuate. So definitely yung magiging regular. Dahil bakit daw parang rush hour nyo ginawa? Yun talaga ang realidad. Baka lumindol, paano dadaan yung mga rescue, ambulansya, traffic at hindi, di ba? Yan po ang na-test natin. Dahil, so, makakadaan naman po. Makadaan naman po. At yun na nga, maraming pumupuna. Bakit rush hour, payday, sabay pa sa sale ng Shumart. Alam naman natin na yung sakuna, kung mangyayari, walang pinipiling lugar o panahon yan. O hindi niyan kinukonsider yung convenience natin. So definitely masusundan pa to. Kasi sabi nga nila, practice makes perfect. Right. We're working on a worst case scenario. Hindi ba? Nag-cooperate. Pati umulan pa nga. So that added more realism sa ating ehersisyo. Yung pinuntahan ko sa Makati kunwari may sunog na pwede naman mangyari, di ba? Yung fire truck biglang walang ayaw gumana yung tubig. Na pwedeng mangyari sa totoo. So ano pa yung dapat pinuhin? Sabi niyo communication. Yes, dapat tuloy-tuloy yung drill. Yung reaction time ng mga responders natin. Mas yung capability nila, yung equipment nila. Lahat yan. May mga improvements pang aasahan tayo. So yung traffic, anong bago? Maiba tayo ng may solusyon ho ba? Ito naman ang kailangan nating i-shake drill, traffic drill. Anong may mga bago ho bang... Kasi ito, kagaya binalita namin, yung nose in, nose out. May kampanya na kayo, magpapasara na yata kayo. 3 bang bus terminal to?
Pagkagaling dito, Sasara nyo na. Sasara nyo na ngayon? mag-iikot na po tayo at dahil matagal nang pinag-uusapan Tigas ito, ulo, mahigit 2 taon nang pinag-uusapan itong nose-in, nose-out policy na ito, hindi naman na ipapatupad. Oo. So, Ano monitoring nyo talagang ano? Ay, may traffic ngayon? Ito yung Live ngayon yan? Ayan, southbound. Chairman, mo parang Christmas lights. Eh, ito baka apektado nun sa ano. Nose in, nose out. Hindi, normal talaga yan eh. Araw-araw. Hindi, alam mo, Chairman, itong nasa kanan. Yung Ang dami maraming kasing bus terminal. terminal dyan. right, oo. Ano ba yung mga papasara nyo, Chairman, ngayon? Well, Permanente na yon? Meron tayong Suspension. tayong pupuntang 10 terminal ngayon. Okay. 10. Yung 10 doon may problema sa lisensya. Okay. Ibig sabihin na either walang lisensya Illegal. o yung lisensyang binigay sa kanila hindi angkop sa operation nila, hindi pang bus Pang-bus terminal. So may 3 yan, may 7 yung hindi nakakasunod sa Nose Nose in, in. nose out. Ano, Nose sarado in, na nose ho out. yung 10 na yan ngayong araw? Isasara Actually, natin Chairman, and then may iba pang bus terminal. Alam mo saan ang terminal? Yung ilalim ng MRT. May kumikita nun kasi pag madaling araw, nandun sila. Chairman, may listahan na kayo niyan? meron yung Meron na? nabanggit Ay, kanina. nasa yung kanina. Nabanggit na natin kanina. So, 10 pala. Gagawin natin yan. 10. 3 lisensya ang problema. 7 yung Hindi nose in, nose sumusunod. out policy. Hindi. So, ipapasara nyo ngayon, talagang sarado, 3. Lahat yan. Ay, 10 na yan. Ako, luluwag ang Unless EDSA. na may mga intervention. Paano yung mga, na- yung mga na galing meritorious. probinsya niyan? Walang masasakyan na yun. Well, yung ang sinasara naman natin yung terminal lang eh. Okay. Yung pwede pa naman silang Bumiyahe. bumiyahe ng Kaya lang saan sila Saan sila magsasaka? sasakay? Mga Isang babae magsasakay. mag-ano yun? Papark. Oo. Sa ilalim ng Hanap- MRT. alam naman yun, mga terminals na ito naman, kung nasaan sila, pupuntahan naman sila talaga ng pasahero eh. Kung saan man sila mag-put up ng terminal. O, kamusta na yung ating anti-distracted driving? Hirap pa rin ba yung ating mga enforcer? Nung unang araw, napakaraming huli, ano? Oo. Pero sa pagkatapos ng ilang araw, mukhang pababa Okay na. pababa yung mga violators, ano? Hindi makita eh. Pagka tinted, sir, eh. Masyadong pag madilim, di makita. Okay, maraming salamat. Dalasan nyo ang dalaw sa amin, ha? Daming issue, At no? napakahalaga nung sa inyo mismo marinig po, Chairman eh. Naka-ano na kayo, naka-warm up na, naka-warm up. MMDA Chairman Danny Lim, good morning daw sa mga bus terminal, sabi niya. Didiretso na siya dyan.